Welcome sa Jomal Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, sit back and relax sa ating movie recap. He's practically a local legend. Nagsisimula ang kwento noong taong 1991, sa bayan ng Kettle Springs, Missouri. Isang grupo ng kabataan ang nagkakasayahan sa may kampo malapit sa dating pabrika ng vape and corn syrup, may mga umiinom, may kumakanta, at isang babaeng blonde ang naglalaro ng isang lumang vape and music box. Habang nilalaro ito, tiningnan niya ang kanyang kasintahan at niyaya ito papunta sa maisan para sa isang mas pribadong sandali. Pagdating nila sa loob ng maisan, nagsimulang magtanggal ng damit ang babae at pumasok pa ng mas malalim. Sumunod naman ang lalaki, pero hindi na niya ito makita. Tinatawag niya ito, pero walang sumasagot. Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang kakaibang bakas ng paa. Biglang lumitaw ang babae mula sa likod at binuhusan siya ng dugo. Bago pa man ito makapagsalita, bigla siyang namatay. Napansin ng lalaki na may paparating mula sa maisan, kaya tumakbo siya. Ngunit nadapa siya at isang mamamatay taong naka-clown mask na tinatawag na Friendo ang sumalakay at brutal na pinatay din siya. Sa kasalukuyan, ipinapakita ang mag-amang sina Glenn at Quinn habang papunta sa Kettle Springs. Si Glenn, na isang doktor, ay nakikinig sa 80s rap habang nagmamaneho, na ikinainis ni Quinn. Pagdating nila sa bagong bahay, napansin nilang walang signal. Malalaman natin na kamamatay lang ng ina ni Quinn, kaya medyo malayo ang loob niya sa ama. Kinabukasan, naghahanda si Quinn sa unang araw niya sa bagong paaralan. Inalok siyang ihatid ni Glenn, pero tumanggi siya at sinabing 17 na siya at kaya na niya. Sa pagbukas ng pinto, nagulat siya nang may batang lalaki na nakatayo sa labas. Nagpakilala ito bilang si Rust, kapitbahay nila. Lumabas si Glenn at tinanong kung sasamahan ba ni Rust si Quinn papuntang eskwelahan. Tumango si Rust at sabay silang umalis. Sa pagpasok ni Quinn sa klase, tinuturuan ni Ginoong Vern ang mga estudyante at sinabihang maghanda sa pagsusulit sa Lunes. Pero biglang lumitaw ang isang prank, may poster na may mukha niya sa katawan ng isang bodybuilder. Natawa ang klase, kaya pinasagot agad ang pagsusulit bilang parusa. Pero imbes na test paper, ang nakalagay ay profile picture niya mula sa isang dating site. Galit na lumabas ng silid si Vern. Nagkaroon ng pagkakataon si Quinn na makilala si Nicole at ang barkada nito, sina Janet, Ronnie, Tucker, at Matt. Ipinakita ni Cole ang mga homemade videos nila kung saan nagbibihi sila bilang si Friendo. Kinagabihan, kumain sina Quinn at Glenn sa isang diner. Isang waitress na si Trudy ang kumuha ng kanilang order. Dumating ang sheriff na si Don, nakipagkilala kay Glenn, at agad na binabalaan si Quinn na layuan ang barkada ni Nicole, na umano'y may kinalaman sa sunog sa pabrika ng syrup. Matapos nito, pumunta ang grupo sa isang tindahan para magnakaw ng alak. Nagkunwaring nag-aaway sina Matt at Tucker para abalahin ang may-ari na si Otis habang kumuha ng alak ang iba. Matagumpay silang nakatakas. Sa gabi, nag-inuman ang grupo at nag-enjoy. Habang umiihi si Matt, tinanong ni Quinn si Cole tungkol sa nasunog na pabrika. Ikinwento nito na habang nagsushoot sila ng video sa loob, nagkaroon ng short circuit at nasunog ang pabrika. Dahil dito, sinisi sila ng mga tao sa bayan. Habang naglalakad pa uwi si Matt, may bigla siyang nakasalubong na naksak sa kanya. Bumalik siya sa grupo na duguan, habang sinusundan ng killer na si Friendo. Nang lalapitan na si Quinn, naghubad ng maskara si Friendo, si Tucker lang pala, nagbibiro, nagtawanan sila at nag-record ng video. Pag-alis ng grupo, naiwan si Nicole at Quinn, nagbukas sila ng damdamin, namatay daw sa overdose ang ina ni Quinn, at pumanaw naman ang kapatid ni Cole, parang nagkakaroon na ng koneksyon sa pagitan nila. Pag-uwi, hinalikan ni Quinn si Cole, pero nahuli sila ni Glenn at pinagalitan si Cole. Sa kwarto, pinanood ni Quinn ang prank video nila at napansin na sa isang frame, may isa pang totoong asterisk Friendo asterisk sa background. Kinunan niya ito ng screenshot at pinadala kay Tucker. Habang pinapanood ni Tucker ang video sa kanyang doorbell camera, nakita niya si Friendo sa labas. Akala niya ay prank lang ulit, kaya kinuha niya ang kanyang laruan na Nerf gun.
Habang nag-iikot sa bahay, may nakita siyang basag na plastik at ang Baypen music box sa loob ng cabinet. Nang isara niya ito, lumitaw sa salamin si Frendo at agad siyang pinatay gamit ang karit. Kinabukasan, may pagtitipon para sa Founders Day Festival, nagsalita ang mayor na si Arthur Hill, na siya ring ama ni Cole. Nandoon din sina Quinn at Cole at nanood ng parada. Sa parada, may payaso sa unicycle na nagpapasiklab ng apoy, aksidenteng nahulog ang nagliliyab na bagay sa float ng payaso, at nasunog ito. Nagalit si Mayor Arthur at inutusan si Sheriff Dunn na imbestigahan. Sinisi agad ni Dunn ang grupo at pinahuli sila. Sa kulungan, may isang matandang lalaki na mariing nagbabala, huwag niyong lalabanan si Frendo. Tatapusin kayo niyan. Samantala, habang nag-eehersisyo si Matt sa kanyang garahe, nakita niya ang isa na namang Baypen music box. Akala niya ay prank lang ito ng kanyang mga kaibigan kaya ipinagpatuloy niya ang pag-eehersisyo. Biglang lumitaw si Frendo at hinawakan ang barbell. Sa pag-aakalang kaibigan niya ito, nagulat si Matt nang bigla siyang brutal na pinatay ni Frendo sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo. Makalipas ang ilang sandali, pinalaya mula sa kulungan sina Quinn at ang kanyang mga kaibigan ni Glenn. Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang ama, palihim na umalis si Quinn kasama si Cole. Dumating sila sa isang farm kung saan may kasiyahan at nagkita sila ng iba pa nilang mga kaibigan. Nag-inuman sila at sumayaw si Quinn at Cole. Pagkatapos ng maikling sayaw, dinala ni Quinn si Cole sa isang shed upang maghalikan, pero agad siyang pinigilan ni Cole. Dahil dito, galit na umalis si Quinn at sinalubong sina Janet at Ronnie. Nagbiro si Ronnie na lahat daw ay ni-reject ni Cole. Nainis si Quinn at sinabing sana sinabi nila agad iyon sa kanya. Pero nagbitaw ng bastos na komento si Janet kaya nag-away sila. Bigla na lang silang nakarinig ng sigaw mula sa maysan. Lumabas si Ginger mula sa maysan pero bago pa siya makapagsalita, bumagsak siya sa lupa. May palason na nakabaon sa kanyang likod. Akala ng grupo ay prank na naman ni Tucker at Matt, pero laking gulat nila nang itapon ni Frendo ang ulo ni Matt na may suot na clown mask. Dito nila napagtanto na totoo ang mga nangyayari at patay na sina Ginger at Matt. Bigla na lang lumabas ang tunay na Frendo mula sa maysan at pinaputukan sila ng mga pana. Nagtakbuhan ang mga babae papunta sa kamalig kung saan naroon si Ross. Pinaputukan ni Ross si Frendo at nasugatan ito. Habang sinusubukan niyang tanggalin ang maskara ng killer, biglang lumitaw ang mas marami pang Frendo mula sa maysan, lahat may dalang armas. Sinubukang atakihin ni Frendo si Quinn pero dumating si Cole at binugbog ito, agad silang tumakbo at nagtago sa shed. Habang nag-aalala ang ama ni Quinn dahil hindi siya makita, sinimulan na niyang hanapin ito. Sa shed naman, sinubukang tumawag sa 911 si Janet pero walang signal. Habang sinusubukang pasukin ni Frendo ang shed, nadiskubre ng grupo ang butas sa sahig. Tumakas sina Quinn, Cole, Janet, at Ronnie sa pamamagitan ng butas habang naiwan si Ross para pasabugin ang shed gamit ang isang improvised na bomba. Samantala, habang hinahanap pa rin ni Glenn si Quinn, napansin niyang sira ang pinto ng kanyang klinika. Pagpasok niya, inatake siya ng isa sa mga Frendo at kinaladkad siya papunta sa operating room kung saan may isa pang nasugatang Frendo. Sinabi ng nasugatang Frendo kay Glenn na oprahan ang kanyang kasama o papatayin nila ang kanyang anak. Walang magawa si Glenn kundi simulan ang operasyon. Habang lumalabas sa butas ang grupo, sumabog ang shed at napatay ang ilang Frendo. Gusto ni Cole bumalik para iligtas si Ross pero pinigilan siya ni Quinn at sinabi na kailangan nilang humingi ng tulong sa bahay ni Tillerson. Habang binabaybay ang maysan, narating nila ang kalsada at nakita ang isang paparating na kotse. Pinahinto nila ito at bumaba si Sheriff Dunn. Dahil may hawak na baril si Cole, agad siyang inaresto. Sinubukan ipaliwanag ng mga babae ang sitwasyon pero hindi siya nakinig at isinakay si Cole sa sasakyan, iniwang mag-isa ang 3 babae sa kalsada. Nag-isip si Quinn kung bakit si Cole lang ang inaresto kahit magkakasama naman sila pero hindi na pinansin ito ng iba. Habang papunta sa bahay ni Tillerson, biglang lumitaw uli ang mga Frendo at tumakbo ang mga babae pabalik sa maysan. Ngunit nahuli sila at nakita nilang napatay si Ronnie gamit ang woodcutter machine. Habang patakbong pumunta sa bahay ni Tillerson, nadatnan nila ang isa pang Frendo na nakaupo sa upuan. Inakala ni Janet na patay ito, biglang tumunog ang telepono sa itaas at nakita nila na rotary phone ito, na hindi nila alam gamitin.
Napansin ni Queen ang isang bulletin board na may mga balita tungkol sa pagsasara ng Baypin, at mga larawan ng grupo ng kabataan. Napagtanto niyang nasilo sila, biglang tumugtog ang Baypin music box kaya bumaba sila agad, ngunit bumangon ang akala nilang patay na friendo at tinuhag si Janet sa kisame gamit ang pitchfork. Hinayla ni Queen ang pitchfork mula sa katawan ni Janet at ginamit ito para patayin ang friendo. Pareho silang namatay, pero hindi tinanggal ni Queen ang maskara ng killer. Samantala, tinanggal ni Glenn ang life support ng nasugatang friendo at nagpanggap na mamamatay ito. Hiningi niya ang tulong ng isa pang friendo sa defibrillator, pero bigla niya itong sinaksak sa leeg. Umalis siya para hanapin si Queen. Habang sinusubukang paandarin ni Queen ang truck ni Tillerson, biglang lumitaw ang mga friendo at hinayla siya palabas ng sasakyan. Dinala siya sa lumang pabrika ng Baypin. Pagkagising niya, hiniling niyang alisin ang maskara nila. Ipinakita ng mga ito ang kanilang mga mukha, si Sheriff Dunn, si Teacher Vern, si Otis may-ari ng tindahan, at si Trudy, ang waitress. Tinanong ni Queen kung bakit nila ginagawa ito. Dumating ang ama ni Cole, ang mayor, at ipinakilalang siya ang pinuno ng mga friendo. Sinabi niyang hindi na niya tinuturing na anak si Cole at sinisi ito sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Ipinaliwanag niyang dati ay tahimik at maayos ang Kettle Springs, pero sinisira raw ng mga kabataan ang kinabukasan ng bayan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para patayin ang mga kabataang itinuturing niyang problema. Inutusan niya si Sheriff na barilin si Queen, pero bago pa man mangyari ito, dumating si Glenn sakay ng kotse at binangga ang pabrika. Napatay sina Trudy at Otis. Sinabi ni Glenn kay Queen na tumakas na. Tumakbo si Queen at nakita ang maraming friendo costume sa isang silid. Nang pumasok si Sheriff Dunn, nagkunwari si Queen na isa sa kanila. Habang hinahanap siya ng sheriff, bigla niyang tinanggal ang maskara at isinubo sa bibig nito ang isang metal na bat na may kuryente. Pinatay niya ito. Tumakas ang mayor gamit ang kotse ni Glenn at iniwang nakabitin si Cole. Biglang dumating si Rust at binaril ang lubid para palayain si Cole. Dumating din si Queen at niyakap ang ama. Apat silang lumabas at nakahanap ng isang lumang kotse. Habang sinusubukang paandarin ni Queen ang kotse, nagturo si Glenn kung paano ito gawin. Nang napaandar na, biglang lumitaw si Vern na may dalang chainsaw. Hinimok ni Glenn si Queen na sagasaan ito, at ginawa nga niya. Isang taon nang lumipas, tumatakbo bilang mayor si Glenn. Paalis na si Queen papuntang kolehiyo. Dumating si Cole at Rust para batiin siya. Habang nagmamaneho, nakita ni Queen ang isang Baypin music box sa likod ng sasakyan. Itinapon niya ito palabas ng bintana at ipinagpatuloy ang kanyang biyahe patungong kolehiyo.